natin dyan? Yay! Sabi ko na nga ba, kanina niyo pa kami hinihintay. Pero kayo mag-alala, meron naman tayong bagong lesson na matutunan at meron naman tayong bagong story na mapapakinggan. Kaya tara, simulan na natin ang ating Kids Firewall TV! Hello kids! Bago tayo makinig ng Bible story sa araw na ito, tayo muna ay manalangin. Let us pray. Our most gracious and heavenly loving Father, Lord, muli nagpapasalamat po kami sa panibagong araw na naman po, Panginoon, ay pinagkaloob niyo sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-iingat niyo po sa amin sa araw-araw. Panginoon, patuloy mo po kaming i-guide, patuloy mo po kaming ingatan po, Panginoon, at patuloy mo rin po, Panginoon, pagpalain yung mga kabataan po, Panginoon, na makikinig at makapanood po ng video, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Panginoon, patuloy mo po kaming ingatan sa araw-araw po. Lahat ng ito ay aming idinadalangin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na sa Jesus. Amen. Amen. Hello kids! Ngayon, kakantayin naman natin yung Si Jesus ang Sandigan. Ready? Sing! Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Kasing tatag ng kabundukan, di magigiba. Ako ang sandigan, hindi magigiba. Ako ang sandigan, hindi magigiba. Kasing tatag ng kabundukan, tayo ang sandigan, hindi magigiba. Tayo ang sandigan, hindi magigiba. Kasing tatag ng kabundukan, di magigiba. Hello kids! Ngayon naman, ang kakantahin natin ay The Love of Jesus. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, wonderful love. Higher than the mountains, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, wonderful love. Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Oh, napakatamis. Taas pa sa mundong malalim, pa sa dagat malawak, pa sa mundo, oh, napakatamis. Hello mga bata! Ako nga pala si Ate Ira at ako ang magkukwento sa inyo ngayon ng mga kwento na galing sa Biblia. Pero bago yon, meron muna akong katanungan sa inyo. Sino sa inyo ang nakasakay na ng train? O kaya ng MRT o LRT? Sa tingin ninyo, ano yung pinaka-importanting parte ng train? Tama! Yung engine o yung makina na nagpapatakbo ng train. Pero ano kayang mangyayari pag naghiwalay yung train?
makakarating pa ba sila sa pupuntahan nila? Hindi. Hindi na sila makakarating sa pupuntahan nila nang hindi magkasama. Gaya rin ito ng dalawang magkaibigan na hindi naghihiwalay. Ang tawag dito ay katapatan. Noong panahon na hindi pa mga hari ang namumuno sa Israel, nagkaroon ng tagutom sa lupain ito. Kaya si Elimelech na taga Bethlehem na sakop ng Juda ay pumunta sa Moab kasama ang asawa at 2 anak niyang lalaki para roon muna manirahan. Ang pangalan ng asawa niya ay Naomi at ang 2 anak nila ay sina Mahlon at Chilion. Mga angkat sila ni Ephrata na taga Bethlehem. Habang naroon sila sa Moab, namatay si Elimelech. Kaya si Naomi at ang 2 niyang anak na lalaki ang naiwan. Nag-asawa ang mga anak niya ng mga Moabita. Ang pangalan ng isa ay Orpa at Ruth naman ang isa. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay si Mahlon at Chilion. Kaya si Naomi na lang ang naiwan kasama si Ruth at Orpa. Nang mabalitaan ni Naomi na pinagpala ng Panginoong Diyos ang bayan ng Israel sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mabuting ani, naghanda siya at ang mga manugang niya para bumalik sa Juda. At habang naglalakbay na sila pabalik sa Juda, sinabi ni Naomi sa 2 niyang manugang, "Bumalik na lang kayo sa inyong ina. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon sa mabuti ninyong pakikitungo sa mga yumao ninyong asawa at sa akin. At loobin sana ng Panginoon na makapag-asawa kayong muli para magkaroon kayo ng maayos na kalagayan sa panibagong tahanan." Pagkatapos, hinalikan sila ni Naomi at humagulgol sila at sinabi sa kanya, "Sasama kami sa inyo sa pagbalik sa bayan mo." Pero sinabi ni Naomi, "Umuwi na kayo mga anak. Bakit pa kayo sasama sa akin? Hindi na ako makakapag-asawa o makakapanganak ng mga lalaking pwede ninyong mapangasawa. Ang totoo, mas mapait ang sinapit ko kaysa sa inyo dahil pinahihirapan ako ng Panginoon." at umiyak na naman sila ng malakas. Pagkatapos, hinalikan ni Orpa ang biyanan niya at umuwi. Pero si Ruth ay nagpaiwan kasama ni Naomi. Pero sumagot si Ruth, "Huwag po ninyo akong piliting iwan kayo. Dahil kung saan kayo pupunta, doon din ako pupunta. Kung saan kayo titira, doon din po ako titira. Ang bayan niyo ay magiging bayan ko rin, at ang Diyos niyo ay magiging Diyos ko rin. Kung saan kayo mamamatay, doon po rin ako mamamatay at ililibing. Parusahan nawa ako ng Panginoon ng mabigat kapag humiwalay ako sa inyo. Maliban na lang kung ang kamatayan na maghihiwalay sa ating dalawa." Nang makita ni Naomi na desidido si Ruth na sumama sa kanya, tumihimik na lamang siya, kaya nagpatuloy silang dalawa sa paglalakbay hanggang sa makarating sila sa Bethlehem. At sa wakas, dumating ang 2 babae sa Israel. Dito na sila nanirahan. Nagtrabaho agad si Ruth sa bukid. Isang lalaki, si Boaz, ang pumayag na mamulot siya ng sebada sa bukid. Isang araw, sabi ni Boaz kay Ruth, "Nabalitaan ko ang tungkol sa iyo at kung gaano kakabuti kay Naomi. Sana'y maging mabuti rin ang Diyos Ama sa iyo." Sumagot si Ruth, "Napakabait po ninyo sa akin, Ginoo.
Gustong-gusto ni Boaz si Ruth, kaya hindi nagtagal at sila'y naging mag-asawa. Tuwang-tuwa si Naomi, pero mas natuwa si Naomi nang si Ruth at Boaz ay magsilang ng isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Obed. Sa bandang huli, si Obed ay magiging ninuno ni Haring David. At sa lahi ni Haring David, isisilang ang tagapagligtas na si Jesus. O ayan mga bata, nalaman natin ang kwento patungkol sa buhay ni Ruth. Kung gaano siya naging matapat sa kanyang biyenan na babae at paano niya pinakita ang kanyang pagmamahal. Alam niyo ba na may mas higit pang nagmamahal at matapat? Walang iba kundi ang Diyos. Dahil sa kanyang pagmamahal at katapatan ay ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus. Siya ay pinanganak dito sa mundo, namatay sa krus, inilibing at nabuhay muli upang tayo ay iligtas. Kung nais mo, tanggapin rin si Jesus sa iyong buhay bilang Diyos at tagapagligtas, sumunod ka sa akin. Manalangin tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa inyong pagmamahal sa amin. Marami pong salamat na ibinigay niyo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Dalangin ko po na ikaw po, Panginoon, ang maghari sa aking buhay. Marami pong salamat sa pagmamahal niyo po sa amin. Lahat po idadalangin namin. In Jesus' name we pray. Hi kids! Dako naman tayo ngayon sa question and answer. First question. Sino ang bida sa ating Bible story ngayon? A. Si Ruth, B. Si Naomi, and C. Si Ezra. Tama! Si Ruth. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 1 heart! Second question. Si Naomi at si Ruth muling nagbalik sa ang lugar? A. Sa Korea, B. Sa Pilipinas, and C. Sa Bethlehem. Correct! Sa Bethlehem. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 2 heart. Third question. Ano ang matutunan natin sa kwento tungkol kay Ruth? A. Katapatan, B. Pagmamahal, and C. Pagpapasaway. Correct! Letter A. Katapatan. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 3 heart. 1, 2, and 3. 3 heart. Salamat sa pagsagot ng mga tanong. Hanggang sa muli, paalam kids! Nakabisado nyo na ba ang memory verse natin last week? Ang Matthew chapter 8 verse 27b? Yay! Kung ganon, tara panoorin natin ang mga nag-send ng kanilang memory verse video last week. At sila oh! What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him? Matthew 8:27. Matthew 8:27b. What manner of man is this, that even wind and the sea obey him?
for our memory verse for today. In Ruth 1 verse 16. For whither thou goest, I will go, and where thou longest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. Okay, ulitin natin. Ruth 1 verse 16. For whither thou goest, I will go, and where thou longest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. Kung kabisado niyo na ang ating memory verse, pwede kayong mag-video at isend sa ating Facebook page. Hanggang sa muli, paalam! Sigurado ako na marami kayong natutunan dito sa ating Kids Bible TV sa araw na to. Tama ba ako? Yes! Kung ganon, sabihin na natin yan kay Daddy at kay Mommy. Ano ba hinihintay nyo, kids? Puntahan nyo sila. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa ating Kids Bible TV. Hihintayin namin kayo sa susunod na linggo, ha? Bye!